Welcome back to Basagan ng Trip. Ako nga ulit si Leloy Claudio, Lisandro Claudio. I teach history at De La Salle University. At pamuanhin, hindi ako nakapagpakilala ng show ko dun sa last episode. Dahil tumalun kaagad tayo dun sa topic of ano ba talagang ibig sabihin ng pagiging Filipino. Itong Basagan ng Trip ay basically, it's a vlog show wherein I talk about relevant issues, either political or historical. And my goal is to take certain preconceived notions and to look at them obliquely. Titignan natin sa ibang anggulo. So, last week, ang ginawa natin, tingnan natin kung ano yung Filipino at tinignan natin na pwede palang isang puting tao ay Pilipino. This week, what I want to do is to talk about human rights and to look at human rights obliquely. Now, if you have any questions or if you have any topics you want me to discuss, just tweet me at Leloy Claudio and we'll see how we can discuss that. So, going on to the topic today. What is human rights? Why is it relevant for the Philippines? Now, this is a very controversial topic kasi daming taong sinasabi na ang human rights ay hindi Pilipino. Ito daw ay Western at hindi ito akma sa ating kultura sa Pilipinas. Ang gusto kong gawin ngayon ay ikwento sa inyo kung anong kasaysayan ng human rights at ipakita kung paano siya pumasok sa Pilipinas at naging relevant para sa mga Pilipino. I think if you want to start with the story of human rights, you have to begin with the Greeks. Now, the Greeks, particularly the Stoics, claimed that everybody was endowed with reason. In other words, lahat ng tao marunong mag-isip. At dahil marunong mag-isip ang mga tao, kaya mong debatihin, kaya mong kumbinsihin, ang bawat tao ay may dignidad. Ngayon yung mga Kristiyano, during the Roman Empire, nakita yung konseptong yun, nagustuhan nila yun at sinabi nila na ang lahat ng tao may dignidad, hindi lang dahil marunong sila mag-isip, kundi dahil sila ay ginawa in the image and likeness of God. In other words, there's a God in every one of us. So may dignidad yung tao. At dahil doon, hindi mo pwedeng basta-basta patayin ang tao, hindi mo basta-basta pwedeng i-violate ang kanyang rights na magsalita or mag-organisa. Now, yung idea na yon, medyo nag-dormant yun nung panahon ng Middle Ages, nung panahon na nauso yung yung kapangyarihan ng absolutong monarkya. Pero nabuhay ito ulit noong panahon ng French Revolution noong late 18th century. At alam natin na nung French Revolution, ang mga iprinoklamang values noon ay yung value of liberty, which is freedom, egalite or equality, and fraternity or yung brotherhood, yung pagsasama-sama. At dahil dito, nagkaroon din ng Declaration of the Rights of Man, yung isa sa mga pinakaunang assertions ng human rights ng mga tao. Meron isang historiador na sinabi na the reason bakit na-recognize ang human rights noong panahon ng French Revolution ay ito, dahil nagsimulang magbasa ang mga tao ng nobela. Merong kinalaman daw ang nobela sa human rights. Bakit? Kasi pag nagbabasa ka ng nobela, nade-develop ang iyong empathy. Kasi, kunwari, basahin mo yung No Limitang Hirin ni Jose Rizal. Nakita mo yung mundo mula sa perspective ni Sisa. Maaawa ka kay Sisa. Makikita mo yung mundo gamit ang kanyang mga mata. At dahil nag-empathize ka, nabubuhayan ang iyong pagmahal at pag-appreciate sa dignidad ng ibang tao. Yun daw ang isa sa mga reasons kung bakit napanganak ang human rights, yung basic human empathy. Now, let's fast forward. After the French Revolution, in the context of the Philippines, maraming naniwala sa human rights. Kasama na dito si Jose Rizal, na laging minimension yung Declaration of the Rights of Man ng France. At kasama na rin dito yung mga iba-ibang ilustrados. Let's fast forward even more. After World War II, nagkaroon ng isa namang deklarasyon ng human rights. At ito yung United Nations Universal Declaration of Human Rights. Universal because it says that everyone is entitled to these particular human rights. Ngayon, maraming tao sinasabi na kanluranin itong mga human rights na ito. Pero ang hindi nila alam ay ang mga Pilipino ang mga pinaka-seryosong defenders ng human rights ng panahon na yun. Let's name a couple of people. People like Carlos P. Romulo, people like S.P. Lopez. They were some of the biggest defenders of the Universal Declaration of Human Rights at that time. In fact, one of the people, si Salvador P. Lopez, one of our greatest writers, became the chairman of the Commission on Human Rights ng UN noong late 60s. At sinabi ng mga tao doon, in particular si John Humphreys, isang Canadian human rights lawyer, that this S.P. Lopez is the greatest chair of the Commission on Human Rights we've ever seen. We've ever seen. Mas magaling pa raw siya kay Eleanor Roosevelt. Si Eleanor Roosevelt, yung
yung asawa ni Pangulong Franklin Delano Roosevelt na naging chair din ng Commission on Human Rights. At anong ginawa ni SP Lopez nang siya ay maging chair ng Commission on Human Rights? One of the things he did was he helped organize a system whereby kahit sinong tao na miyembro ng United Nations or citizen ng isang country that is a member of the United Nations may petition the Human Rights Commission to look into human rights violations in their own country. Now you see the implications here, right? Currently, the UN Commission on Human Rights is now called the Council on Human Rights. And many Filipinos are now demanding, not just Filipinos, but people from outside the Philippines, demanding that this council look into human rights violations in the Philippines as a result of the drug deaths. Sabi ni spokesperson Abella, pakialamero daw ang Council on Human Rights dahil ginagamit nila ang mga external na batas at mga external values para i-assess ang ginagawa ng isang Asyanong bansa kagaya ng Pilipinas. Pero totoo ba ito? Ito ba talaga ay foreign? Ngayon, kung titignan natin ang kasaysayan ng Council on Human Rights, malalaman natin na yung mga batas na yun ay mga batas na hindi galing sa labas, kundi mga batas na dinesign ng sarili nating Department of Foreign Affairs by people like Carlos P. Romulo and by people like SP Lopez. So, kung lalagumin natin, ang tanong, human rights, foreign ba to o hindi? Hindi natin na mapapagkaila na a significant part of the history of human rights comes from the West, comes from places like Paris, comes from places like the United States. So, totoo ito. Meron talagang Western origins ng human rights. Pero, makikita din natin na itong konsepto na to na may Western origins ay relevant din para sa mga Pilipino, lalo na sa mga Pilipino naniniwala na may dignidad ang bawat isang tao. In a way, it doesn't matter where an ideology comes from. It matters if it's useful. And I think that in the context of the Philippines, dahil inako na natin ang human rights bilang isang konsepto na atin, bilang isang konsepto ng Pilipino, hindi natin mapapagkaila ang dignidad ng bawat isang tao dito sa mundong ito. Kaya dapat ipagtanggol natin ang karapatang pantao. Maraming salamat po.